Samusta? This is Lupon and welcome to Anime Database PH. Samustang muli kaibigan, sa video nito ipapaliwanag nga natin ang ilang nangyari sa final episode ng Attack on Titan. Pero dahil may kahabaan nga yung episode, hindi ko siguro matatalakay lahat sa isang bagsakan lang. So magpapokus nga tayo rito kay Eren at sa Rumbling. At kung bakit nga ba si Mikasa ang taong matagal nang hinihintay ng Founding Titan na si Ymir. So yun nga, gaya ng sinabi ni Eren, 80% ng araw ng mga tao sa mundo ang naubos bago napigilan ng Rumbling. Just imagine kung gaano karami yun at kung gaano karaming inosenteng tao ang mga nadamay. Pero sino nga bang dapat sisihin sa pangyayaring yun? Sino nga bang may kagustuhan nito? Si Eren ba o si Ymir? Well, gaya ng personal na inamin ni Eren kay Armin, yung Rumbling nga ay bunga ng sarili niyang pagpapasya. Ibig sabihin walang ibang pwedeng sisihin doon kung hindi siya lang. Dahil wala namang ibang ginawa si Ymir Pritz bukod sa hinayaan siyang gamitin ito, ang kapangyarihan niya. So ang tanong nga, bakit nga ba naisip gawin ni Eren ang tulad nito? Bakit niya piniling ubusin ang 80% ng mga tao sa mundo? Well, mula nga sa sarili niyang mga salita, siya raw kasi ay isang tanga. Wala raw kasi siyang maisip na ibang paraan kung paano niya tatapusin ang paulit-ulit na digmaan sa mundo. So ang naisip niyang paraan ay ubusin nilang lahat ng tao sa labas ng wall. Kung mawawala nga naman lahat ng nasa labas, matatahimik na rin ang buhay ng mga kaibigan niya sa loob ng wall. At ang pinakamatindi pa nga dyan, gaya ng inamin niya kay Armin, siya mismo ang gumawa ng mga paraan para masiguradong mangyayari tong Rumbling. Ayon mismo sa kanya, siya nga mismo ang nagpapunta sa Titan ni Dynaprit sa bahay nila para mapaslang nga nito ang sarili niyang nanay. Kasi kung hindi nga mangyayari yun, hindi nga magkikimkem ng galit yung batang Eren sa mga Titan. At dahil yun nga ang pangunahing dahilan kung bakit siya sumali sa Sorbet Corps. Maaaring mabago yung mga magaganap kung hindi yun nangyari. Kaya upang masiguradong mangyayari ang lahat ng yun ayon sa pagkakasunod-sunod, siya mismo ang nagmamanipula sa mga pangyayari mula sa Pats. Gaya na nga lang nung pinilit niya nga yung tatay niyang kunin sa mga Pritz, yung Founding Titan, na syempre ipinasa nga nito sa kanya. Bagamat sinubukan niya mag-isip ng ibang posibleng solusyon, tanging yung Rumbling nga lang ang nakikita niyang mangyayari sa hinaharap. Pero bakit nga ba ganun? Well, dahil gusto nga kasi talaga niyang mangyayari at makita ang kalalabasan nun. Kung papakinggan yung mabuti yung huling usapan nila ni Armin sa loob ng Pats, inamin nga ron mismo ni Eren yun. Bukod sa itong naisip niyang paraan para magalit nga sa kanya si Mikasa, nais kasi talaga niyang makitang walang laman ang mundo. Kaya kahit pa alam niyang maraming madadamay, pinili pa rin niyang ituloy ang Rumbling. Pero yun nga, gaya rin ng nabanggit niya, hindi niya rin alam kung anong mga susunod na mangyayari matapos niyang mawala. Ni hindi niya nga alam kung makakaligtas ba yung mga kaibigan niya sa ginawa niya. Basta ang sigurado nga lang raw niya ay magtatagumpay si Mikasa na wakasan ang sumpa ng mga Titan. At itong Rumbling nga ang tanging naisip niyang paraan para tulungan tong may sa katuparan yun. Pero paano nga ba nalaman ni Eren yun kung hindi naman na niya alam ang mga mangyayari sa hinaharap? Well, kung natatandaan nyo, yung pinakakapangyarihan ng Attack Titan ay ang makitang mga alaala ng lahat ng hahawak rito sa hinaharap. At dahil wala na nga siya nakikitang ibang hinaharap bukod sa sariling mga alaala niya, alam niyang siya na ang huling hahawak sa kapangyarihan na yun. At dahil siya na nga ang huling humawak, isa lang rin ang alam niyang ibig sabihin nun. Nasa uli, nagtagumpay si Mikasa na ipakita kay Ymir ang matagal na nitong hinahanap. At dahil nga dyan, dito naman tayo sa sunod na katanungan. Bakit nga ba si Mikasa? Bakit siya ang hinihintay ni Ymir? Well, si Ymir kasi bago pa man ito magkaroon ng kapangyarihan ay matagal na nga namamangha sa konsepto ng pag-ibig. Noon pa man, gusto na nga niyang malaman ang tunay na kaulugan ng pagmamahal, kung paano magmahal at mahalin. At yun nga mismo ang naging ugat kung bakit akala niya pagmamahal yung ipinapakita sa kanya ni King Pritz. Kasi diba, alipin lang siya dati at walang pumapansin sa kanya. Pero dahil nagkaroon nga siya ng kapangyarihan, siya nga ang naging sentro ng lahat. Na umabot pa nga sa puntong siya ang napiling magdala ng mga anak ng hari. Ang pagkakamali niya, inakala niya nga ang pagmamahal yung ipinapakitang yun sa kanya ng hari. Sobrang nabulag siya sa ilusyon na yun, sa konsepto ng pagmamahal, na umabot pa nga sa puntong hindi niya kayang suwayan ang anumang kagustuhan nito. Kahit pa nga hanggang sa kamatayan.
sa loob ng 2,000 taon. Sa kabilang banda, nandiyan naman ang tulad ni Mikasa. Noon pa man, alam naman na natin kung gaano nga kahalaga si Eren para sa kanya, na maaring kaya rin itong gawin ng lahat para rito. At dahil doon, nakikita nga ni Ymir ang sarili niya kay Mikasa. Pero hindi gaya ni Ymir, hindi hinayaan ni Mikasa na maging alipin siya ng pagmamahal. Sa katunayan, ang pagmamahal nga na yun mismo ang ginamit niya para makakuha ng lakas ng loob na gawin ang dapat niyang gawin. Kahit pa nga ang resulta nun ay ang pagpaslang sa mismong taong minamahal niya. At yun nga mismo yung nais makita ni Ymir. Buong akala kasi niya alam na niya ang ibig sabihin ng pagmamahal, na kung mahal mo ang isang tao, gagawin mo ang lahat para maprotektahan ang taong yun, para siguraduhin matutupad ang lahat ng kagustuhan ng taong yun. Kahit pa alam mo kung gano'n siya kasama, pero ipinakita nga sa kanya ni Mikasa ang totoong kahulugan ng pagmamahal, na kahit gaano mapakamahal ang isang tao, dapat alam mo kung kailan tatapusin ang lahat. At bilang resulta, tuluyan nang namulat ang mga mata ni Ymir na hindi totoong pagmamahal yung namagitan sa kanila ni King Fritz, na ginamit lamang siya nito, na hindi siya kailanman itinuring nito ng higit pa sa isang alipin. Kaya wala nang dahilan upang patuloy niya pang sundin ang huling kautusan nito, ang pagpapanatili sa kapangyarihan ng mga Titan habang buhay. At kasabay nga ng pagtanggap niya sa katotohanan yun ay ang pagtatapos ng kanyang 2,000 taon ng paghihirap, ang pagiging alipin sa uwad na paniniwala niya patungkol sa pag-ibig. So ayun nga, para ron sa mga nakasubaybay sa mga review ko noon sa Attack on Titan, alam niyong hindi ganito ang iniisip ko noon kung paano magtatapos ang kwento. Inakala ko nga may iba pang plano si Eren, pero sa uli, isa lang pala talaga ang plano niya. At yun nga ay ang mapatag ang mundo upang gawing katotohanan yung mga nababasa nila sa libro ni Armin. Nung una, sabihin nilang natin na isang ako sa maraming na-disappoint sa revelasyon na to patungkol kay Eren. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti na rin naman naging katanggap-tanggap para sa akin kung bakit sa ganitong paraan kailangan magwakas ang kwento. Bali nung una, pinaniwala kasi tayo ng author na si Hajime Isayama na ang kwentong to ay tungkol kay Eren, na dahil siya ang bida, natural na isipin natin na siya nga ang magliligtas sa mundo. Pero ang totoo, hindi naman pala talaga tungkol kay Eren ang kwentong to, dahil tungkol to kay Mikasa. Kay Mikasa at sa walang kapantay niyang pagmamahal para kay Eren. Pagmamahal na literal na dinala nga ni Mikasa hanggang sa hukay. At bilang konklusyon, itong kwento ng Attack on Titan ay hindi lang basta tungkol sa mga higanting kumakain ng tao. Hindi lang din to tungkol sa politika o digmaan. Medyo cringe mang pakinggan, pero isa nga tong kwento na tungkol sa konsepto ng pagmamahal. Isang kwentong nagsimula at nagtapos nang dahil sa pagmamahal. At kung yun nga ang pag-uusapan, masasabi kong nakuha nito ang nais nitong iparating. At masaya akong sabihin na naging malaking bahagi ng buhay ko ang napakagandang kwentong to. Kaya maraming salamat nga, Hajime Isayama.